is good. All the time. All the time. O, palakpakan natin ang Panginoon. Diba, napakagandang pagkakataon, siguro maraming araw, o buwan, o linggo, o taon na ang lumipas, baka hindi na tayo nakapunta sa simbahan dahil tayo ay may mga karamdaman, no? Pero yung iba, palagi pa rin nakikita ko sa simbahan, nagsisikap talaga na marinig ang salita ng Diyos, tanggapin si Jesus sa banal na komunyon at sambahin ng Diyos, kasama ng kanyang sambayanan. So yun ay napakagandang pangyayari at ngayon ay maganda rin kasi pinagbigyan kayo ng Panginoon na kayo ay makarating sa mahalagang araw na ito na itinakda ng simbahan para basbasan, pahiran ng langis, ang mga may karamdaman at iparinig sa kanila ang salita ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa, no, sa ating buhay. Kaya nga, sa pagkakasakit, napaka-importante ng pag-asa. Pag wala kang pag-asa, ay talagang mapapabilis ang ating pag-alis sa daigdig na ito. No? Miski ako, walang sakit na masyado. No? Miski ang pare, nagkakasakit. Ang Santo Papa nga ngayon, may sakit. Walang exempted sa karamdaman. Pero ang napakaganda sa buhay ng tao ay yung may pag-asa kang pinangahawakan. Ano yung pag-asa? Baka sabihin niya yung pag-asa na hahabaan pa yung buhay mo na 50 taon o na 100 taon. Hindi yun ang inaano kong pag-asa. Ang pag-asa, yung sinasabi kong sigurado na pag-asa na kahit mawala tayo sa daigdig na ito, alam natin na may buhay na walang hanggan at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kasama natin siya sa ating mga pinagdaraanang pagkakasakit, pagtanda at paghihirap. Yun yung pag-asa. No? Kung wala kang pag-asa, yung pananampalataya mo walang kwenta. Kasi yung iyong sinasampalatayanan ay dapat mong inaasahan. Yung iba nga, hindi ka nagpupunta sa simbahan kasi nga walang pananampalataya. Pag wala kang pananampalataya, wala kang inaasahan. At kung wala kang inaasahan, hindi mo mamamahalin ang Diyos na iyong sinasampalatayanan dapat. Okay? Kaya nga dito, ang pagbasa ngayon ay nagbibigay talaga ng pag-asa dito sa ketungin na ito. Alam nyo, napakanipis kasi ng dahilan. Kaya nga, mapapansin nyo rito, sinabi ni Jesus, wag mo sabihin ito, ha? Wag mo sabihin na pinagaling kita. Huwag mo sabihin ako nagpagaling sa'yo. Kasi napakanipis ng pag-aakala, no, na siya ay isang tagapagligtas politiko, tagapagligtas militar, tagapagligtas sa material na bagay, tagapagligtas na isang magikero. Okay? Ang Diyos ay hindi magikero. Ang Diyos ay hindi magpapalaya sa bansa na yun ang inaakala natin, na babaguhin ang lahat ng mga tao, lahat, pati presidente, yung mga magnanakaw, tatanggalin na, yung mga mamamatay tao. Hindi yan ang gustong sabihin ng Panginoon. Kaya sinabing, wag mong sabihin ito pagkatapos niyang pagalingin yung may sakit. Kasi iba yung tukoy niya. Ang tukoy niya talaga ay asahan mo siya bilang Diyos mo. Bilang Diyos mo. Ang Diyos, iba ang kanyang gawain. Ang gawain niya ay dalhin yung kanyang kaharian dito. Maging mabuti ka sa daigdig na ito. At habang ikaw ay naghihirap sa daigdig na ito, dumadaan ang katandaan ng pagkakasakit, ay
meron kang inaasahan sa walang hanggan, sa eternity, no? Ang hirap pag ang tao ay walang inaasahan sa walang hanggan. Ang inaasahan niya lang, pagagalingin ako ng doktor, ng mga gamot, pagagalingin ako ng mga tao sa aking kapaligiran dahil kasi ay ako ay makakatikim ng magandang buhay. Hindi ganun ang pag-asang binibigay ng Diyos. Ang pag-asang binibigay ng Diyos, walang hanggan. Sa daigdig na ito, may mga paghihirap at kamatayan. Pero, paano mong sinasampalatayanan ng Diyos mo, ang Diyos natin, sa buhay na walang hanggan? Yun yun. Kaya gustong sabihin sa atin, si Jesus ay hindi pinatutunayan ng milagro na siya ay Diyos. Kasi ultimong ang propeta, yung ibang mga tao, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Tapos binigyan ng simbahan ng kapangyarihan. Alagaan nyo ang mga may sakit. Puntahan nyo sila. Bigyan ng langis. Patawarin ang kasalanan. Okay? Pero yung mga taong iyon, yung mga nasa simbahan, ay hindi Diyos. Inutusan niya na mag-alaga sa mga may sakit. Kaya nga tayo ay nandito. Ang pag-aalaga ng simbahan ay hindi losartan, anlodipin, hindi metformin, okay? Ang pag-aalaga ng simbahan ay hindi hospital, kundi ang pag-aalaga ng simbahan ay isang konsolasyon na nagpapahiwatig ng awa ng Diyos. Awa ng Diyos. Kaya nga hindi nagpapatunay na ang pagpapagaling ng mga propeta, ng mga alagad na sila ay Diyos. Pati nga si Jesus, hindi alam ng ketungin na iyon. Hindi alam ng ketungin na iyon na siya ay Diyos. Ang alam niya ay Mesiyas. Ano ibig sabihin ng Mesiyas? Ay siya ang darating para iligtas sila sa mga kaaway. Kaya nga, si Jesus hindi nagpahalata, huwag mong sabihin. Okay? Huwag mong sabihin. Itong ginagawa ko ngayon ay palatandaan at ekspresyon na ang Diyos ay kasama natin. Kahit hindi mo ko kilala. Yan ang sabi ni Jesus. No, kaya nga, itong simbahan ay binigyan siya ng pag-aalaga espiritual sa mga tao na may karamdaman, magbibigay ng consolation upang lumaki yung pag-asa at talagang tumindi ang pananampalataya habang tayo ay tumatanda at naghihirap sa daigdig na ito. Dapat makita natin na ito ay hindi pagliligtas material o pagliligtas lamang sa ating katawan na nagkasakit, kundi ito ay awa ng Diyos. Tingnan niyo, awa ng Diyos. Nandito siya sa simbahan, no, tinutulungan tayo. Sabi nga daw ano daw ba ang simbahan? Ano ang pari? Ano yung mga tao na katulad nyo? Sinabi dito sa pagbasa, no? Dapat umiibig tayo, sabi ni San Pablo. Dapat nagmamahal tayo. Sabi ganon. Yung mga may sakit daw ay si Kristong may hina. Si Kristong nag-aagaw buhay. Si Kristong nawawala ng kalooban. Ang mga may sakit ay yung mga nasasaktan ni Kristo, nasasaktan na Kristo. At sino naman yung mga tumutulong sa may sakit? Katulad halimbawa ng taong simbahan, ang lay minister, siyang pumupunta sa mga may sakit. Kaya nga yung mga lay minister, kahit pagod yan sa trabaho, alam niyo, sabi ko sa kanila, pumunta kayo sa may sakit kasi parte iyan ng inyong apostolado. No? Hindi nyo mararamdaman ang pagiging lay minister. Hindi nyo mararamdaman ang inyong pagiging
lingkod ng simbahan, lahat ng naglilingkod sa simbahan, kung hindi kayo kakalinga ng nahihirapan. Kaya yung kinakalinga ninyong nahihirapan, katulad ng may sakit, may hirap, yan ay si Kristo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay si Kristo. Nahihirapan ka ngayon. Okay? Tandaan niyo yan, ano? Ikaw ay si Kristo. Kaya nga, ang mission mo ngayon, alam niyo ba ang mission mo? Hindi konsumisyon. Di ba? Ako, nakukonsumi na kayo sa sakit ninyo, no? Sa katandaan. Ako din, minsan pag hindi ko na matandaan yung mga bagay, ano niyo ba yan? Naranasan niya yung mga matatandaan na hindi ko na matandaan, no? Mga bagay. O kaya naman, hindi ko na magawa yung gusto kong gawin. Nakukonsumido ako, no? Nakukonsumido. Sabi ko, bakit ganito ang buhay, no? Bakit may katandaan? Ba't may ano? Parte talaga ng ating buhay yan. At ikaw ngayon, si Kristo na naghihirap. Ikaw ngayon ang Kristong tumanda. Diba? Ikaw ang Kristong nagkaroon ng cancer. Ikaw ang Kristong may diabetes. Okay? At sino naman itong nag-aalaga? Yun ang mga Kristong nag-aalaga, malalakas. Tingnan ninyo, kaya sabi ni Jesus, ano man ang gawin nyo sa maliliit na ito, sa mga may sakit na ito, ay ginawa nyo sa akin. So malinaw yun. Di po ba? So, kaya kayong mga nag-aalaga ng may sakit sa bahay, di man kayo nakakapagsimba, yung iba sa inyo, hindi nagsisimba. Ano? Hindi ko sabihin huwag kayong magsimba, kailangan yan. Pero, alam niyo ba, para kayong nagsimba na kapag inalagaan ninyo ang may sakit. Hindi nyo iniwan, okay? Ang may sakit sa kanyang pangangailangan. Kasi nga, Kristo ka na doon. Ang inaalagaan mo ay yung Kristong mahina. Naintindihan niyo po ba? So, kaya yung mga mahihina ay inaalagaan ng mga malalakas. Pag mayroon kayong mga problema sa bahay, hindi kayo napapansin, wag na kayong malungkot. Ha? Nandiyan dyan si Jesus. Ang pinaka-mission nyo talaga ay ialay ang inyong pagkakasakit, ang inyong karamdaman. Tandaan nyo, may mission ng may sakit. Ha? Sabihin nyo, wala na akong kwenta, tumanda na ako, may cancer ako, wala na akong kwenta. Hindi po. Meron kayong mission. Ito ang tatandaan nyo, ang mission ninyo, ialay ang inyong nararamdaman sakit. Ialay ang kalungkutan ninyo. Ialay ang kahinaan ninyo. Ialay ang mga pagdaramdam ninyo kapag merong nagdaramdam kayo, hindi kayo napapansin, ialay iyan sa Diyos. Yan ang mission nyo. Para saan? Para sa mga may sakit na kaawa-awa lalo. Kayo hindi naman kayo masyadong kaawa-awa, no? Pumunta kayo sa India, namamatay yung mga tao sa mga may sakit na walang nag-aalaga. Dito kapag sa Pilipinas, hindi inalagaan ng matanda. Yung konsensya ng anak, konsensya ng kapitbahay ay talagang tatamaan. Pero sa ibang bansa, ang dami sa Afghanistan, ang daming namamatay sa mga giyera, nabubulok na lamang yung mga bangkay. So, huwag niyo sabihin kaawa-awa kaya. Kaya kayo, mga may sakit, huwag niyo sabihin kayo'y kaawa-awa. Okay? Tumulad kayo dito sa may sakit na ito na ketungin. Ketungin sila, inaano sila ha, pinalalayas sila. Lumayas kayo dito, kayo maahawa kami. Ha? Huwag kayo dito sa syudad. Pero siya, ang lakas ng loob niya kay Jesus. Jesus, kung gusto mo, pagagalingin mo ako. Yung lakas ng loob, napaka-importante nun. Yun ang nabasa ni Jesus sa taong yun. Ang lakas ng loob ng taong ito. Kahit na siya ay may sakit. Yung lakas ng loob na yon ay pananampalataya. Kapag nilakasan mo yung loob mo, huwag kang laging parang problemado. Pag mahina ang loob mo, kumain ka ng gusto. Pag nangihina ka, makipagkwentuhan ka sa apo mo. Huwag kang galit. Diba?
Wag ganon. Pag may sakit kayo, i-overcome nyo yun. Okay? I-overcome nyo yun. Lakasan mo ang loob mo. Kaya yun ang nakita ni Jesus. Nakita ni Jesus yun sa may sakit. Pag malakas ang loob, ibig sabihin nito, malakas ang kanyang pananampalataya. Okay? So, sabihin niyo po yan sa katabi niyo, lakasan mo ang loob mo. Lakasan mo ang loob mo. Nakikita ka ni Jesus. Okay? Huwag panghinaan ng kalooban. Okay? So, yun po yan. Sabing ganun daw ang biyaya, ito pang isang punto, ang biyaya ay laging nandyan. Kasi nandyan ang Diyos. Hindi nga alam nung ketungin na Diyos pala si Jesus. Alam niya lang taong mapaghimala. Ang biyaya ay laging nandyan. Kaya lang hingin mo. Jesus! Sabi nung may sakit, kung gusto mo, pagagalingin mo ako. Hingin mo. Hingin mo. Pag humingi ka sa Diyos, binubuksan mo ang biyaya na galing sa awa ng Diyos. Pero kapag hindi ka humihingi, lagi ka lang galit, lagi ka nagmamaktol, hindi mo binubuksan ang biyaya mula sa puso ni Jesus. Okay? So, hingin mo, ha? O, sabihin mo sa katabi mo, matuto kang humingi sa Diyos. Huwag kang reklamo ng reklamo. Okay? God is good. All the time. O, palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, sa katahimikan ng ating puso, awitin natin yung paborito nating alam kong may magagawa ang Diyos. Pwede pong umupo yung nahihirapan, ha? Yung mga nangihina, pwedeng umupo. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ang ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit ang mata, damhin natin ang Diyos. Panginoon, narito po kami, nagdarasal para sa aming kalusugan. Panginoon, nagsusumamo kami para sa mga may karamdaman, lalong-lalo na yung mga malalala ang kalagayan, may panghihina, may kadelikaduhan sa kanilang buhay. Panginoon, tingnan mo ang kanilang pananampalataya, ang kanilang lakas ng loob. Sila ngayon ay pumunta rito upang harapin ka sa pagdarasal, sapagkat kinalulugdan mo ang may malakas ang kalooban, malakas ang pananampalataya na humihingi sa iyo. Kaya Panginoon, nagmamakaawa kami, tunawin mo ng iyong awa, ng iyong pag-ibig, ang pinanggagalingan ng aming karamdaman. Panginoon naming Diyos, iniaalay namin
ang mga sakit na aming nararamdaman ngayon, ang pagsubok na ito. Ang inihiling namin, tulungan mo kami, samahan mo kami, palakasin mo kami, Panginoon. At Panginoon, lahat nawa na mga tumutulong sa mga may karamdaman, lalong-lalo na mga nurses at doctor, at ang mga nag-aalaga, at ang iyong simbahan, ang mga lay ministers, ang Legion of Mary, ang mga dumadalaw sa may karamdaman, gantihan mo ng kabutihan ang kanilang ginagawa. Kaming lahat, Panginoon, na naghanda ng araw na ito para ma-encounter namin ang mga may sakit. Tulungan mo kami rin. Yung mga tumulong, yung mga nagbigay para sa ikabubuti ng aming mga kapatid, para sa aming pagpapakita ng kanilang pagmamahal. Yung mga tumulong, tulungan mo, Panginoon. Palagi mo silang tulungan. Yung mga nagbigay ng mga handog, ng mga biscuits at iba pa, sa maliit na binigay nila, pinakikita nila ang pagmamahal. Gantihan mo sila ng kabutihan. Salamat po, Panginoon. Salamat po, ngayong naririto kami, Panginoon, natutuwa kami sapagkat nakita namin ang mga kapatid na ito na naghihirap sa kanilang karamdaman. Sana'y makatulong kami, Panginoon, makatulong kami sa kanilang nararamdaman ngayon, maging maalwa-nawa ang kanilang nararamdaman, ang kanilang emosyon, ang kanilang spiritual. Lumakas nawa ang kanilang kalooban. Salamat po, Panginoon. Inuulit po namin ang kagalingan para sa kanila. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Salamat po, Panginoon, naramdaman ka namin. Salamat po, hinarap mo kami. Salamat po, Panginoon, sa pagtugon mo sa amin. Salamat po. Purihin natin ang Panginoon.